Sa ilalim ng mahinhing liwanag ng streetlight, magkahawak ang kamay ni Gladys at Lucas habang mabagal na naglalakad pa uwi. Tahimik ang paligid, ngunit punong-puno ng lambing ang pagitan nilang dalawa. Text mo ako pag nakauwi ka na ha? Malambing na paalala ni Gladys habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Lucas. Ngumiti si Lucas at hinawakan ang kamay nito. Ikaw din, at kumain ka na ha. Alam kong kanina ka pa nagtitiis sa trabaho. Ganito sila noon. Laging may pakialam sa isa't isa. Laging updated. Maliit man o malaking bagay. Walang lihim. Para bang sa bawat segundo, gusto nilang iparamdam sa isa't isa na hindi sila nag-iisa. 5 taon ang tanda ni Gladys kay Lucas. Ngunit ni minsan ay hindi yun naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Sa katunayan, si Gladys ang nagsilbing sandigan ni Lucas noong nagsisimula pa lamang ito sa kanyang trabaho. Siya ang nagpapaalala, nag-alaga, at nagbigay ng lakas ng loob sa tuwing nanghihina ito. At si Lucas naman, kahit mas bata, ay punong-puno ng pangarap. Pangarap na hindi lang para sa sarili, kung hindi para sa kanilang dalawa. Alam mo, balang araw, magkakaroon rin tayo ng sarili nating bahay. Minsang sabi ni Lucas, habang magkatabi silang nakahiga. Gusto ko yung simple lang, pero masaya. May maliit na sala, tapos kusina, na ako ang magluluto para sa'yo. Dagdag pa niya, habang may ngiti sa mga labi. Napangiti si Gladys at marahang pumikit. At may maliit na hardin sa labas. Tapos may upuan kung saan pwede tayong magkape tuwing umaga. Oo, gusto ko rin yan. Saka, saglit na tumigil si Lucas. Mga anak na tatakbo sa paligid. Hindi kaagad sumagot si Gladys. Sa halip, mas sinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Lucas. Ngumiti siya. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagyang kirot na hindi niya may paliwanag. Sa kabila noon, pinili niyang sumabay sa pangarap. Basta kasama kita, mahina niyang tugon. At doon nagsimulang mabuo ang mundong para lamang sa kanilang dalawa. Isang mundong punong-puno ng pag-asa, pangarap at pagmamahal. Lumipas ang mga taon at nanatiling matatag ang kanilang relasyon. Halos 8 taon silang magkasama. 8 taon ng tawanan, iyakan, at pangarap. Nakasanayan na nila ang presensya ng isa't isa. Na para bang hindi kumpleto ang araw kung wala ang simpleng, kumain ka na ba? O ingat ka pa uwi. Si Gladys ang tipo ng babaeng hindi kailangang sabihan. Alam na kaagad ang kailangan ni Lucas. Kahit hindi pa ito nagsasalita, nasa harapan na niya ang pagkain, tubig, o kahit simpleng yakap na nagpapagaan ng kanyang pakiramdam. At si Lucas naman noon ay isang lalaking hindi marunong makalimot kahit gaano pa siya kabisi. Hahanap at hahanap siya ng oras para iparamdam kay Gladys kung gaano niya ito kamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may mga bagay na hindi napapansin habang masaya ang lahat. Mga bagay na unti-unting nabubuo sa likod ng mga ngiti. Mga pagbabago na hindi kaagad nararamdaman. Hanggang sa maging huli na ang lahat. At sa mundong minsan nilang pinangarap na sabay nilang bubuuin, may mga bitak na palihim nang nagsisimulang mabuo. Bitak na unti-unting sisira sa pundasyon ng pagmamahalang akala nila ay sapat na para tumagal habang buhay. Hindi naging biglaan ang pagbabago. Wala itong eksaktong araw o oras kung kailan nagsimula. Parang ulan na dahan-dahang pumapatak hanggang sa hindi mo na namamalayan na basang-basa ka na pala. Ganito ang nangyari sa relasyon ni Gladys at Lucas. Sa loob ng 8 taon, nasanay sila sa isa't isa. Sa presensya, sa boses, sa simpleng mga tanong na dati puno ng lambing. Ngunit habang tumatagal, ang mga bagay na dati nagbibigay saya ay tila nagiging obligasyon na lamang.
Nasaan ka na? Tanong ni Gladys isang gabi sa telepono. Sa trabaho pa rin. Malamig na sagot ni Lucas. Alas 10 na, Lucas. Kanina pa dapat tapos ang shift mo. May ginagawa pa ako. Maikling tugon nito. Halatang inis. Napahinga ng malalim si Gladys. Hindi ka man lang nag-update. Nagkaalala ako. Gladys, pwede ba? Pagod na ako. Ayoko na ng sermon. Napatigil si Gladys. Ang dating boses na puno ng lambing ay napalitan ng pagkainis. Ang dating simpleng pag-aalala ay nagiging dahilan na ng pagtatalo. Hindi na bago ang ganitong eksena. Halos hindi na natatapos ang isang linggo na hindi sila nag-aaway. Minsan, maliit na bagay lang. Late reply, hindi pag-update, o simpleng hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa bawat pagtatalo, tila may nadadagdag na bigat sa pagitan nila. Unti-unting nagbago si Lucas. Ang dating sweet, mahinahon, ay naging mainitin ang ulo. Madaling magalit, madaling mapikon. Parang anumang sabihin ni Gladys ay may mali. At si Gladys naman, ang dating mapag-unawa at kalmado, ay nagbago rin. Hindi niya napigilan ang sarili sa kakaisip. Bawat hindi nasasagot na tawag, bawat gabing hindi nagpaparamdam si Lucas, lahat ng iyon ay nagiging dahilan ng kanyang pagdududa. May tinatago ka ba sa akin? Isang gabi, diretsahang tanong niya. Napatawa si Lucas, ngunit walang saya. Ano na naman yan, Gladys? Lahat na lang pinaghihinalaan mo. Hindi ako ganito dati, Lucas. Ikaw ang nagbago. Talaga? O ikaw ang hindi marunong makontento? Naging tahimik ang linya. Masakit ang mga salitang iyon. Ngunit mas masakit ang katotohanang hindi na nila kilala ang isa't isa. Sa tuwing nag-aaway sila, palaging may pagbati sa dulo. Isang simpleng sorry, isang yakap, at tila ba bumabalik ang lahat sa dati. Ngunit sa totoo lang, hindi na talaga. Paulit-ulit lamang ang ikot. Hinala, pagtatago, away, bati, at muli na naman. Hindi nila napapansin na sa bawat cycle, may bahagi ng pagmamahal na unti-unting nauubos. May mga gabi na si Gladys ay gising pa rin. Hawak ang kanyang cellphone, naghihintay ng mensahe mula kay Lucas. At kapag dumating man ito, may na lamang. Wala nang I miss you. Wala nang ingat ka. Samantalang si Lucas, mas pinipiling manahimik kesa magpaliwanag. Para sa kanya, mas madaling umiwas kesa harapin ang paulit-ulit na tanong. Hanggang sa dumating ang punto na pareho na silang napapagod. Napapagod sa away, napapagod sa paliwanag, napapagod sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili silang magkasama. Hindi dahil masaya pa sila, kung hindi dahil nasanay na lamang silang nandyan ng isa't isa. At sa likod ng pilit na paghawak sa relasyong unti-unting kumakalas, may isang katotohanang hindi nila kayang harapin, na baka ang pagmamahal na minsan nilang pinanghiwakan ay unti-unti nang nawawala. May mga bagay na mas masakit kesa sa sigawan at pagtatalo. Ito ay ang katahimikan. Sa pagitan ni Gladys at Lucas, yon ang unti-unting namayani. Kung dati hindi sila mapakali kapag hindi nakakapag-usap, ngayon ay kayang-kaya na nilang palipasin ng isang araw nang walang kahit anong balita mula sa isa't isa. Wala nang pangulit, wala nang lambing. Para bang pareho na lamang silang naghihintay kung sino ang unang susuko. Ngunit sa kabila ng katahimikan, punong-puno ng ingay ang kanilang mga isipan. Si Gladys, gabi-gabi, ay hindi makatulog. Nakahiga siya, nakatitig sa kisame. Paulit-ulit na iniisip kung saan siya nagkulang. Bakit siya nagbago? May iba na ba siya? Hindi na ba ako sapat? Hindi niya kayang itanong ng direkta dahil sa tuwing sinusubukan niya, nauuwi lamang ito sa away. Kaya pinili niyang kimkimin ang lahat. Hanggang sa unti-unti itong sumabog sa paraang hindi niya na makontrol pa. Doon nagsimulang maging mas matalas ang kanyang mga salita.
Mas mabilis siyang magalit, mas madalas siyang magduda. Hindi dahil gusto niya, kung hindi dahil natatakot siya. Samantala, si Lucas, sa kabilang panig, ay may sarili ring laban. Sa tuwing uuwi siya, pakiramdam niya ay wala siyang pahinga. Sa halip na katahimikan, tanong ang sasalubong sa kanya. Sa halip na yakap, hinala ang ibibigay. Pagod na ako, madalas niyang bulong sa sarili. Hindi niya napapansin na sa bawat pag-iwas niya sa usapan, lalo lamang lumalala ang sitwasyon. Sa bawat hindi niya pagsagot, mas lalong nadadagdagan ang pagdududa ni Gladys. At sa bawat pagtatago niya ng maliit na bagay, oras, lakad o simpleng detalye, unti-unti niyang sinisira ang natitirang tiwala sa pagitan nila. Isang gabi, magkatabi silang nakaupo ngunit tila milya-milya ang layo ng pagitan. Tahimik si Gladys, nakatingin lang sa sahig. Si Lucas naman ay abala kunwari sa kanyang cellphone. Lucas? Mahina niyang tawag. Bakit? Hindi man lamang ito tumingin. Masaya ka pa ba? Napatigil si Lucas. Hindi niya kaagad nasagot ang tanong. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Bakit mo naman tinatanong yan? Hindi ko na kasi maramdaman. Diretsong sagot ni Gladys. Muling bumalik ang katahimikan. Maraming gustong sabihin si Lucas. Na napapagod na siya. Na gusto niya ng kapayapaan. Hindi niya nakilala ang babaeng nasa harapan niya. Ngunit pinili niyang manahimik. At yun ang naging pinakamalaking pagkakamali niya. Dahil para kay Gladys, ang katahimikan na iyon ay isagot na. Unti-unting nabuo sa isipan niya ang mga bagay na wala namang kumpirmasyon. Ngunit sapat para sirain ang kanyang kapayapaan. Hindi na lamang hinala ang nararamdaman niya, kung hindi paniniwala. Sa kabilang banda, si Lucas ay mas lalong lumayo. Kung dati umuwi ka agad, ngayon ay mas pinili niya ng magtagal sa labas. Kung dati nagkikwento, ngayon ay puro wala na lamang ang sagot. May mga sikreto na siyang itinatago. May mga bagay na hindi niya na kayang aminin. At mga desisyong unti-unti nang bumabago sa takbo ng kanilang buhay. Sa relasyong minsang puno ng pangarap, ngayon ay napalitan na ng duda at pagod. Dalawang taong magkatabi, ngunit hindi na magkasama. At sa likod ng lahat ng hindi nasabi, may isang katotohanang papalapit na. Isang katotohanang kayang wasakin ang natitira nilang pinanghahawakan. Hindi lahat ng hinala ay walang basihan. Minsan, ang kutob ay hindi lamang bunga ng takot, kung hindi babala ng katotohanang pilit mong iniiwasan. At yon ang napatunayan ni Gladys. Isang hapon habang inaayos niya ang mga gamit ni Lucas, napansin niya ang cellphone nitong naiwan. Hindi niya ugaling manghalongkat, pero may kung anong nagtulak sa kanya na tignan ito. Isang simpleng tingin lang sana. Isang kumpirmasyon na mali ang kanyang iniisip. Ngunit sa isang pindot, pumungad ang mga mensaheng hindi niya kailanman inaasahang mababasa. Mga mensaheng puno ng lambing, ngunit hindi para sa kanya. Mga salitang dati sa kanya lang naririnig, ngayon ay para na sa iba. At doon niya nakita ang pangalan. Carol. Hindi lang yan bastang babae. Ito ang babaeng may dalang mas mabigat na katotohanan. Buntis. Para bang tumigil ang mundo ni Gladys sa mga sandaling iyon. Nanlalamig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit niyang binabasa ang mga mensahe. Umaasang mali ang kanyang nakikita. Pero hindi. Lahat ay totoo. Lahat ay malinaw. At lahat ay masakit. Kinagabihan, hindi na siya naghintay pa. Hinarap niya si Lucas. Hindi para makipag-away, kung hindi para marinig ang sagot na matagal na niyang kinatatakutan. Pagpasok ni Lucas sa bahay, agad siyang sinalubong ni Gladys. Tahimik, ngunit ang mga matay puno ng luha. Bakit, Lucas? Bakit mo nagawa sa akin to? Umiiyak na tanong ni Gladys. Punong-puno ng sakit ang bawat salita. Napatigil si Lucas. Ilang sandali siyang hindi makapagsalita. Ngunit hindi nagtagal, huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa mga mata ni Gladys. Alam ko,
Walang kapatawaran ang nagawa ko, Gladys. Malamig niyang sagot. Pero nandito na to. Parang kutsilyong tumarak sa dibdib ni Gladys ang mga salitang iyon. Masisisi mo ba ako kung nahanap ko kay Carol ang bagay na hindi mo maibigay? Kahit pa ikasal tayo? Dugtong pa ni Lucas. Walang kahit katiting na pagsisisi sa kanyang boses. Napapikit si Gladys. Pilit na pinipigilan ang sarili na hindi tuluyang bumagsak. Kay Carol, naramdaman ko ang kapayapaan. Patuloy ni Lucas. Alam mo, ikaw ang nagtulak sa akin para humanap ng iba. Wala ka nang ginawa kung hindi bungangaan ako at paghinalaan ng kung ano-ano. Parang siya pa ang galit. Parang siya pa ang biktima. Alam ni Gladys ang ginagawa ni Lucas. Alam niyang binabaliktad nito ang sitwasyon. Alam niyang mali ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Ngunit sa sandaling iyon, wala na siyang lakas para lumaban. Para sa kanya, wala nang saysay ang bawat paliwanag. Dahil ang totoo, pinili na siya ni Lucas na saktan. Tahimik siyang napaluha. Wala nang sigaw. Wala nang pagtatalo. Tanging pagbitaw na lamang ang natitira. Dahan-dahan siyang tumalikod. Iniwan ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buo. Walang dalang galit, kung hindi puro sakit. Sa bawat takbang papalayo, ramdam niya ang bigat ng 8 taon. Mga alaala, pangarap, at pagmamahal na sabay nilang binuo. At sa gabing iyon, hindi lang relasyon ang natapos, kung hindi isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyang nawasak. Ngunit kahit kaano kasakit, pinili ni Gladys na umalis. Dahil minsan, ang pinakamahirap gawin ay ang piliin ng sarili mo. Kahit nangangahulugang itong iwan ng taong minsan mong itinuring na buong mundo mo. Hindi naging madali ang pag-alis. Sa bawat araw na lumilipas matapos iwan ni Gladys si Lucas, pakaramdam niya ay may kulang. Parang may bahagi ng kanyang pagkatao ang naiwan sa nakaraan. 8 taon iyon. 8 taon ng pagmamahal, pag-aalaga, at pangarap na bigla na lamang naglaho. Sa unang mga linggo, halos hindi siya makabangon. Ang bawat umaga ay parang pasan niya ang bigat ng buong mundo. Kahit simpleng pagkain ay kailangan pa niyang pilitin ang sarili. May mga gabi na umiiyak siya hanggang sa makatulog. May mga sandaling gusto niyang bumalik, hindi dahil tama, kung hindi dahil sanay siya. Pero sa bawat pagpatak ng luha, unti-unti rin niyang nauunawaan ng isang bagay. Hindi siya iniwan, ngunit pinili siyang saktan. At yon ang naging simula ng kanyang pagbangon. Dahan-dahan, nagsimula siyang bumuo muli ng sarili niyang mundo. Lumipat siya ng lugar, malayo sa mga alaala na paulit-ulit lamang na sumasakit sa kanya. Nag-focus siya sa trabaho, pinuno ang oras para hindi na siya makaisip pa. Hindi naging madali ang lahat. Hindi naging mabilis ang paghilom. May mga araw na okay siya. May mga araw naman na parang kahapon lamang nangyari ito. Ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat araw na napili niyang bumangon, kahit gaano kahirap, mas lalo niyang napatunayan sa sarili na kaya niya. Kaya niyang mabuhay nang wala si Lucas. Samantala, sa kabilang panig, ibang kwento ang umuusad. Masaya si Lucas. Sa simula, kasama si Carol, ramdam niya ang bagong simula. Walang sigawan, walang hinala, walang tanong. Para bang lahat ng problema niya noon ay bigla na lamang nawala. At nang malaman niyang magkakaanak na siya, lalo siyang naging determinado. Ito na ang buhay na pinili niya. Ito ang bagong simula ng kanyang buhay. At ito ang kanyang gusto. Hanggang sa isang araw, ang babaeng dati nagbigay sa kanya ng kapayapaan, nagsisimula ng magpakita ng ibang ugali. Hindi marunong sa gawaing bahay, hindi maalaga, mas inuuna ang sarili kaysa sa responsibilidad. Sa una, hindi yan pinansin ni Lucas. Inintindi niya. Bata pa si Carol, sabi niya sa sarili. Magbabago rin yan. Ngunit habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang pagod. Pagod sa trabaho, pagod sa responsibilidad, pagod sa buhay na siya rin ang pumili.
Sa kabilang banda, si Gladys ay unti-unti nang nagiging buo. Natuto siyang tumayong mag-isa. Natutong mahalin ang sarili. Isang bagay na matagal na niyang nakalimutan habang inuuna ang iba. Hindi man kaagad nawala ang sakit, napalitan naman ito ng lakas. Lakas para magsimulang muli. Lakas para patawarin. Hindi si Lucas, kung hindi ang sarili. Dahil sa wakas, naiintindihan niya na hindi niya kasalanan kung bakit siya niloko. Hindi niya kailangang baguhin ang sarili para lang mahalin. At higit sa lahat, na may mga bagay na kailangang mawala para mas makita mo ang tunay mong halaga. Habang ang isa ay unti-unting nabibigatan sa pinili niyang buhay, ang isa naman ay tahimik na umaangat mula sa kanyang pagkawasak. At sa pag-ikot ng mundo, nagsisimula ng magbago ang kapalaran ng dalawa. Hindi na bilang magkasintahan, kung hindi bilang dalawang taong tinahak ang magkaibang landas matapos ang isang masakit na wakas. Lumipas ang 5 taon. 5 taon na mula nang iwan ni Gladys ang lahat at piliing buuin muli ang sarili. 5 taon ring hindi na muling nag-cruise ang landas nila ni Lucas. Ngunit para kay Lucas, tila kahapon lamang ang lahat. Pagod na pagod siyang naupo sa sofa matapos ang isang mahabang araw ng trabaho. Pawis na pawis, masakit ang likod at mabigat ang pakaramdam. Ngunit imbes na pahinga ang sumalubong sa kanya, kalat ang bumungad sa kanyang paningin. Mga laruan sa sahig, maruruming pinggan sa lababo, at mga damit na nakatambak kung saan-saan. Lucas, nandito ka na pala. Sabi ni Carol mula sa kwarto, ngunit hindi man lamang ito lumabas. Pwede mo bang ayusin to? Ang gulo na naman kasi. Mahinang reklamo ni Lucas habang pinupulot ang mga laruan. Pagod rin ako no, ikaw na muna. Saka-order na lang tayo ng pagkain sa Grab. Wala akong ganang magluto eh. Sagot ni Carol, tila walang pakialam. Napabuntong hininga si Lucas. Hindi na bago ang ganitong eksena. Sa loob ng 5 taon, siya ang halos gumagawa ng lahat. Siya ang nagtatrabaho, siya rin ang nag-aasikaso sa bahay. At kahit may anak sila, pakaramdam niya ay siya lamang ang mag-isang may responsibilidad. Si Carol, ang babaeng pinili niya, ay nanatiling ganoon. Mahilig mag-ayos sa sarili, abala sa pagpapaganda, takot masira ang kanyang figure. Ayaw mapagod, at mas gustong umasa kaysa kumilos. At sa gitna ng lahat ng iyon, hindi niya maiwasang maalala si Gladys. Si Gladys na hindi kailangang sabihan. Si Gladys na bago pa siya magsalita, nasa harapan na niya ang kailangan niya. Si Gladys na kahit pagod, inuuna pa rin siya. Napapikit si Lucas. Napailing. Kung inintindi ko lang sana siya noon, mahina niyang bulong. Kung hindi ko sana siya hinayaang kainin siya ng insecurities, hindi sana siya magiging ganon sa akin. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang mga araw na magkasama sila. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. At ang simpleng sandali na noon ay hindi niya pinahalagahan. Hindi na sana ako naghanap ng iba. Hindi sana naging ganito ang sitwasyon ko ngayon. Tugtong pa niya. Puno ng pagsisisi. Tumingin siya sa paligid. Oo, may anak siya. May pamilya. Ngunit bakit parang kulang? Bakit parang wala siyang katuwang? Para bang sa dami ng responsibilidad, siya lang ang nag-iisang gumagalaw. Habang abala siya sa pag-iisip, biglang sumigaw si Carol mula sa kwarto. Lucas, ano ba yan? Hindi mo ba naririnig? Naiiyak na yung anak mo. Dumumi na sa diaper. Parang isang malakas na sampal ang sigaw na yon, na nagpabalik sa kanya sa realidad. Agad siyang tumayo at nagmadaling pumasok sa kwarto. Doon niya nakita ang kanilang anak, umiiyak, hindi komportable, habang si Carol ay nakaupo lang sa gilid ng kama. Abala sa kanyang cellphone. Walang emosyon, walang pag-aalala. Tahimik na kinuha ni Lucas ang bata at siya na ang naglinis. Siya na ang nagpalit ng diaper. Siya na ang nagpakalma rito.
Habang ginagawa niya yon, mas lalo niyang naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Ito ba ang kapayapaang hinanap niya? Ito ba ang buhay na ipinagpalit niya sa 8 taon? Hindi niya masagot. Dahil ang alam lang niya, huli na ang lahat. Sa bawat gabing pagod siyang umuwi, sa bawat sandaling siya lamang ang kumikilos, unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay, na may mga desisyon sa buhay na hindi mo na mababawi pa. At may mga taong kahit kailan, hindi mo na muling makakamtan, kahit gaano mo pa sila kamahal o pagsisihan ng pagkawala nila. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Gladys na hindi lahat ng nawala ay dapat pang balikan. May mga bagay na kailangang iwan, hindi dahil wala na itong halaga, kung hindi dahil hindi na ito para sa'yo. 5 taon ang lumipas, ibang-iba na ang buhay niya. Mas tahimik, mas payapa, at higit sa lahat, mas buo. Sa isang simpleng cafe, kung saan siya madalas magpahinga matapos ang trabaho, nakaupo si Gladys habang nakatitig sa bintana. May hawak siyang tasa ng kape. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na siya naghahanap ng kung sino man. Hindi na siya naghihintay. Dahil sa wakas, natutunan na niyang maging sapat sa sarili. Ang lalim na naman ang iniisip mo. Isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanya. Napalingon si Gladys at napangiti. Naroon si Adrian, ang lalaking dumating sa buhay niya nang hindi niya inaasahan. Hindi ito tulad ng pagmamahal niya noon kay Lucas. Hindi ito magulo, hindi ito masakit. Tahimik lang, pero totoo. Wala lang. Sagot niya, may bahid ng ngiti. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko. Umupo si Adrian sa harap niya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka na babalik sa dati. Umiling si Gladys. Hindi na. Hindi man perpekto ang relasyon nila, ramdam ni Gladys ang isang bagay na matagal na niyang hinanap. Kapayapaan. Hindi siya pinilit magbago. Hindi siya kinumpara. Hindi pinaramdam sa kanya na kulang siya. Sa halip, tinanggap siya kung sino siya. Buong-buo, kahit pa may mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Tulad ng anak na minsang naging dahilan ng kanyang insecurities. Ngunit ngayon, hindi na yun mahalaga. Dahil sa wakas, naiintindihan niya na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kakayahang mong magbigay ng anak. Hindi ito basihan ng pagiging sapat. Ito ay bunga lamang ng pagmamahalan. Hindi sukatan ito. Samantala sa kabilang dulo ng kwento, nanatili si Lucas sa buhay na siya mismo ang pumili. May anak siya, ngunit wala siyang kapayapaan. Sa bawat araw na lumilipas, dala niya ang bigat ng kanyang mga desisyon. Ang dating akala niyang tama, ngayon ay malinaw na pagkakamali. At sa bawat alaala ni Gladys na bumabalik sa kanya, mas lalo niyang nararamdaman ang pagkawala ng isang bagay na hindi niya na mababawi pa. Ang pagmamahal na minsan niyang ipinagpalit. Sa isang mundo kung saan ang lahat ay may kapalit, natutunan ni Lucas ang pinakamahalagang aral. Na hindi lahat ng bagay na hinahanap mo sa iba ay mas mahalaga kaysa sa kung anong meron ka na. At hindi lahat ng nawawala ay nababalikan pa. Sa cafe, napangiti si Gladys habang nakatingin kay Adrian. Hindi man perpekto ang lahat, alam niyang nasa tamang lugar siya. Nasa tamang tao siya. Sa wakas, natagpuan niya ang pagmamahal na hindi kailangang ipaglaban araw-araw. Pagmamahal na hindi nakakasakit. Pagmamahal na hindi nagdudulot ng pagdududa. Kung hindi pagmamahal na tahimik, ngunit totoo. At doon nagtatapos ang kwento nila ni Lucas. Hindi sa muling pagsasama, kung hindi sa pagtanggap na may mga kwento talagang hanggang doon na lang. Dahil minsan, ang tunay na happy ending ay hindi ang pagbabalikan, kung hindi ang paghilom, pagbitaw, at ang muling pagmamahal sa sarili, bago sa iba. May mga kwento na hindi nagtatapos sa sila pa rin. At may mga pagmamahal na kahit gaano katagal, hindi talaga nakatadhana. Lumipas pa ang mga taon,
At tuluyan na ngang nag-iba ang takbo ng buhay ni Gladys at Lucas. Hindi na magkaugnay, kung hindi tuluyan ng magkahiwalay ng direksyon. Si Gladys, sa wakas, ay natutong mamuhay ng hindi nakakulong sa sakit ng nakaraan. Kasama niya na ngayon si Adrian. Hindi man perpekto ang kanilang relasyon, ngunit sapat na ito. Sapat para sa isang pusong minsang nadurog. Hindi siya minabadali. Hindi siya pinipilit maging kung sino ang hindi niya kayang maging. Sa halip, tinulungan siyang buuin muli ang sarili niyang pagkatao. May mga araw pa rin na sumasagi sa isip niya ang nakaraan. Ang 8 taong puno ng alaala. Ngunit hindi na ito masakit gaya ng dati. Isa na lamang itong paalala kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Isang patunay na kaya niyang bumangon. Isang patunay na hindi siya kailanman naging kulang. Sa kabilang banda, si Lucas ay nanatili sa realidad ng kanyang piniling buhay. Gigising siya araw-araw na pagod. Hindi lang sa trabaho, kung hindi sa bigat ng responsibilidad na siya lang ang bumubuhat. Ang tahanang minsan niyang pinangarap ay hindi naging lugar ng pahinga, kung hindi naging paalala ng kanyang mga maling desisyon. May anak siya na mahal niya. Ngunit sa likod ng pagmamahal na yon, hindi niya may tatangki ang katotohanang may kulang. May mga gabing tahimik ang paligid. At doon niya mas naririnig ang sarili niyang konsensya. Doon bumabalik ang mga alaala. Ang mga simpleng sandali kasama si Gladys. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. At ang pagmamahal na hindi niya iningatan. At sa bawat pag-aalala, isang bagay lamang ang malinaw. Hindi niya na yun may babalik pa. Hindi dahil ayaw niya. Kung hindi dahil huli na, ang babaeng minsan niyang pinili na saktan ay natutunan ng piliin ang sarili. At yon ang pinakamalaking pagkakaiba nila. Habang si Gladys ay natutong maghilom at magpatuloy, si Lucas ay naiiwan sa mga desisyong hindi na magbabago. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang aral na parehong natutunan ng dalawa. Na ang pagmamahal ay hindi lamang patungkol sa saya at pangarap. Ito rin ay patungkol sa pag-unawa, pagtanggap at pagpili sa isa't isa araw-araw. Kahit mahirap, kahit may kakulangan. Dahil sa huli, hindi sukatan ng tunay na pagmamahal ang pagkakaroon ng anak. Hindi ito basihan ng pagiging buo. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung ano ang wala. Kung hindi, sa kung papaano nyo pinipiling mahalin ang isa't isa sa kabila ng lahat. At sa kwento ni Gladys at Lucas, malinaw ang naging wakas. Na minsan, ang taong akala mo'y makakasama mo habang buhay ay siya palang magtuturo sa'yo kung papaanong mabuhay nang wala siya. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung ano ang kaya mong ibigay. Pera man ito, perpektong buhay, o kahit ano pa. Kung hindi sa kung papaano ninyo pinipiling mahalin, unawain at pahalagahan ang isa't isa araw-araw. Kapag pinabayaan mo ang komunikasyon at hinayaan mo ang insecurities na manaig, kahit ang pinakamatibay na relasyon ay unti-unting masisira. Hindi sapat ang pagmamahal kung wala namang respeto, tiwala at pag-unawa. At higit sa lahat, huwag mong ipagpalit ang taong tunay na nagmamahal sa iyo sa panandali ang saya. Dahil kapag nawala sila, maaaring hindi mo na sila maibalik pa. Minsan, ang pinakamagandang ending ay hindi ang pagbabalikan, kung hindi ang paghilom, pagkatuto, at ang muling pagpili sa sarili. Sadyang may mga tao talaga na pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated
sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!